Sa 4 na buwan ko na pagtatrabaho dito sa mining, usually pag second week, pag gabi na kami, ako lagi nagluluto ng breakfast. Tapos, nung pinakauna ko ako nag-crib. Usually kasi pag breakfast, tatlo kaming chef dito. Yung gumagawa ng breakfast, yung crib, at pastry. Pero ngayon, kakaiba na naman dahil panibagong karanasan ko na naman dito dahil after 4 months, ngayon lang ako magpe-pastry. So, ako ngayon ang pastry chef. Nakakakaba pero nakaka-excite dahil witness ko talaga yung pastry. Pero magte-take risk tayo ngayon. Una, binanatan ko agad yung paggawa ng tinapay. Kasi alam ko dito ako kampante. Sa barko pa lang, nahasa na ako dito. Alam kong kahit papaano, hindi ako papalpak. Almost 12 years na akong kusinero. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, pastry ang kahinaan ko. Siguro dahil ito yung section na madalas akong pumapalpak dati. Pero this time, wala na akong choice. Kailangan kong ipakita kung ano yung kaya ko at higit pa sa alam kong kaya ko. Nakaka-stress, nakakakaba, nakakatakot nang lumabas sa comfort zone mo. Pero minsan, yun talaga ang paraan para yung dating kahinaan mo maging bago mong lakas. Hindi pa ako ganun ka-confident sa pastry. May alam, oo, pero kulang pa para masabi kong gamay ko na talaga. Unang shift ko pa lang sa pastry station, aminado ako, nahirapan talaga ako. Hindi ko alam kung anong uunahin, ano ang tamang sequence, at ano yung pinaka-efficient na galaw sa section. Parang back to zero. At sa unang araw pa lang, tinamaan agad ako ng problema. Naubusan ako ng plain flour, kaya napilitan akong gumamit ng self-raising flour. Ang resulta, medyo sumubra ang pag-alsa at lumaki yung tinapay ko. Pero okay lang, kasi sa lasa at sa lambot, bawing-bawi. Sinunod ko na gawin yung cookies na pre-nap ng pinalitan ko. Iniwa, linagay sa tray, binake ng 15 minutes. Tapos, yun na yun, luto na agad. Pero mamaya, ako na magpe-prep nito para sa kinabukasan. At least dito medyo kampante ako. Habang tumatakbo ang production, sinunod ko na ang paggawa ng muffin. Hindi pwedeng mawala yan. Buti na lang, ready mix yung gamit namin dito. Kasi mas praktikal. Dagdag tubig o gatas, halo gamit ang mixer, tapos ready na. Nagiging time consuming lang yung paglalagay ng paper cup sa muffin trays. Dahil literal na isa-isa mong ilalagay sa bawat butas ng tray. Bukod pa dyan, matagal din yung pag-i-scoop ng muffin mix. Sa pagkakaalam ko kung hindi man ako nagkakamali, more or less 230 pieces yung nagawa kong muffins. Bali gumawa lang ako ng tatlong flavor. Una, vanilla flavor. Sunod ay Oreo white chocolate. At yung huli, blueberry. Medyo natagalan ako sa paggawa ng muffins. Kaya talagang hinihiling ko na wag sanang pumalpak. Binake ko lang ito ng 25 minutes na may temperature na 155 degrees Celsius. At nung lumabas na sa oven, solid. Isa sa mga moments na masasabi mong, okay, kaya ko pala. Habang inaantay ko na maluto yung muffins, ay tinira ko na rin yung jelly since madali lang naman itong gawin. Una kong ginawa ay tinunaw ko lang yung jelly powder sa 3 liters na hot water. Nung natunaw na ay linagay ko na yung 5 liters na malamig na tubig, pagkatapos ay sinalin na sa tray at linagay sa cool room para maging jelly. Pagkatapos ay hiniwa ko lang ito ng pa-square. Tapos lagay sa tray, tapos yun na yun. Ganun lang kadali. Nakapagluto rin ako ng custard para sa dessert pero next time ko na yun ikukwento. Tuloy-tuloy pa rin ang production ko kaya sinunod ko na ang paggawa ng mousse na kung saan ay napili ko na flavor ay chocolate. Sinunod ko lang yung instruction sa lalagyan ng mousse powder. Dito sa amin, medyo mabinta ang mousse kapag chocolate flavor dahil karamihan ay gusto talaga ay chocolate. Ang sekreto lang sa paggawa ng mousse, kailangan malamig ang gatas. Pag mainit, hindi magpupum. Palpak ang kalalabasan. Simple lang ito, pero siguradong patok. Pagkatapos ko makagawa ng mousse, sinunod ko na agad yung paggawa ng sponge cake gamit yung utility mix para sa crib cake namin. Kapag sinabing crib cake, ito yung mga cake na madaling kainin, pre-cut, hindi messy at ready for grab and go. Yung mga ginagawang cake ng pastry chef araw-araw sa kusina, simple lang pero importante yan sa mga minerong mahilig sa cake. Sa crib cake, hindi mo kailangan pang fancy na design. Mas simple, mas okay dahil ang labanan dito sa kusina namin ay paramihan ng production. Dahil simula na nagtrabaho ako dito sa mines, ang naging motto ko ay di bali ng sumobra, wag lang kumulang.
Balang ginamit ko lang na icing para sa crib cake ay orange buttercream. Simple lang pero siguradong magugustuhan ng mahihilig sa cake. Alam nyo, hindi pwedeng mawala ang crib cake dito sa Mines. Kasi ito yung isa sa patok na dessert na pwede pang merienda ng mga minero sa break nila. Ito yung nagbibigay ng konting comfort sa kanila. Parang simpleng reward pagkatapos ng mabigat na trabaho. Kaya sa kusina namin, hindi pwedeng mawala ang crib cake. Hindi lang ito basta dessert. Parte ito ng araw nila at bilang chef, responsibilidad namin na siguraduhin na bawat piraso may quality, may lasa at may effort. Kasi sa simpleng cake na yan, doon nila nararamdaman na inaalagaan sila. Pagkatapos kong gumawa ng crib cake, sunod ko nang ginawa ay ang hot dessert para sa dinner service. At ang nasa menu ay ang berry cobbler. Pagkatapos kong gumawa ng crib cake, sinunod ko na agad ang hot dessert para sa dinner service. At ang nasa menu namin ay berry cobbler. Simple lang ang ingredients. Frozen strawberries para sa filling, tapos harina, unsalted butter at kaunting gatas para sa topping. Parang pie lang siya pero mas rustic at mas madaling gawin. Habang nagbe-bake, unti-unti mong makikita na nag-golden brown yung ibabaw. Tapos sa ilalim, juicy at puno ng flavor yung berries. Ito yung klase ng dessert na hindi mo kailangan pahirapan. Simple lang pero siguradong satisfying. At sa kusina namin sa Mines, minsan hindi mo kailangan maging komplikado. Basta masarap, consistent at kayang ma-produce para sa daang-daang tao. Panalo na yun. At syempre, hindi pwedeng may masayang. Yung mga ritaso sa sponge cake ko, hindi ko tinapon. Ginawa ko silang base para sa mixed fruits choco mousse parfait ko. Nilagay ko lang sa ilalim yung sponge cake, sinundan ng mixed fruits, tapos nilagyan ko ng chocolate mousse na ginawa ko kanina. Layer by layer, simple pero ang ganda ng presentation at higit sa lahat, walang nasayang. O diba? Practical na. Nakagawa pa ako ng dagdag dessert. Ganito dapat ang mindset sa kusina. Hindi lang masarap, kundi marunong ka rin dumiskarte. Mindset ba? Mindset. At ang huling ginawa kong dessert, mango chocolate tart. Combination ng tamis ng mango at richness ng chocolate. Simple lang pero sulit ang dating. Minsan hindi mo kailangan ng komplikadong recipe para makagawa ng dessert na panalo. Basta alam mo ang balance ng lasa at may diskarte ka sa kusina, kaya mong gumawa ng something special. At dito na nagtatapos ang araw ko sa pastry section. Mag-comment ka lang para sa part 2 o kaya gusto mo pang malaman o makita yung iba kong mga ginawa. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing minsan kailangan nating lumabas sa comfort zone natin for the better. Alam! Kusinerong Mayor in the house. Sa kusina, sa trabaho. Let's go!